Muling tiniyak ng Agriculture Department na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa gitna ng pag-iral ng 60-day import ban ng bigas. Nagpaalala rin ng DA sa mga mamimiling maging mapanuri sa mga imported rice sa pamilihan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Simula na ngayong araw ang 60-day importation ban sa bigas. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin na Executive Order 93 o importation ban na bigyan ng proteksyon ang mga lokal na magsasaka ngayong panahon ng anihan upang maibenta nila sa wastong halaga ang palay at hindi malugi mula sa pambabaratang rice traders. Bago itakda ng Pangulo ang importation ban, bumagsak sa 8 pesos ang binibiling palay sa mga magsasaka. Pero ngayon, nasa 15 pesos na nabibili ang sariwang palay habang hanggang 22 pesos naman sa tuyong palay batay sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga rice-producing regions sa bansa. Ayon sa DA, hindi dapat mangamba sa supply na imported rice dahil 264,000 metric tons naman ang pumasok na bigas sa bansa as of August 28 at posibleng nadagdagan pa. Sa projection ng DA, aabot sa 11 million metric tons sa maaaning palay ngayong wet season. Bagamat high-yielding ang mga bigas sa Pilipinas, sinusubukan naman tugunan ng DA ang suliranin sa inconsistency sa kalidad ng mga binhi. Kasi binibili namin bigas maganda na, para kahit yung ulam mo yung hindi ganong masarap, maganda naman yung bigas. Yung ang pangalan niya, bachelor, kaya ko na malambot. Bakit po? Parang naiiba Hindi ako nasasarapan. Meron ng move ngayon, na-identify nila na yung mga variety na halos kaparehas nung BT8 ng Vietnam o yung mga commonly binibili na mga imported na bigas. So identified na yun at yun nga, pinag-uusapan na paano ma-promote yun sa mga farmers. Kasi tinitingnan dyan yung, kung ito nga yung kagaya pero mahina yung yield, so paano ma-improve yung, kasi yun performance noong variety, good eating quality at the same time, yung kaya niya na makapag-produce din na madami, yung sa yield naman. Sa usapin naman kung dapat bang itaas ang taripa sa imported rice o i-extend na lang ang import ban, ayon sa Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECO, mababase ito sa epekto ng 60-day import ban sa merkado. Tingnan po natin muna po ano magiging reaction po ng market. Ano po mangyayari po doon sa palay? Tuloy po ba natataas ang palay? Bababa? Di po ba? Tingnan natin po yung issue po sa merkado. Ano po ba nangyayari sa mga imported? So, nakikita po naman namin, pag usabihin po ng supply, wala po na dapat ipangamba. Wala po tayong nakikita po na kakulangan. In fact, sobra nga po yung mag-harvest nga po tayo. Hindi namin nakikita na kukulangin po tayo. Para naman sa presyo ng imported rice, mabibili ang premium rice ang 42 hanggang 52 pesos ang kilo. Ang well-milled ay 40 hanggang 50 pesos at ang regular milled ay 30 hanggang 45 pesos. Sa local commercial rice naman, ang premium rice ay 42 hanggang 62 pesos ang kilo, ang well-milled ay 38 hanggang 52 pesos at ang regular milled ay 30 hanggang 45 pesos. Payo naman ng DA sa mga mamimili na maging mapanuri sa presyo ng imported rice dahil nasa 43 pesos lamang ang maximum suggested retail price sa imported premium rice. Nakikipagtulungan ng DA sa Bureau of Customs upang tiyaking walang imported rice ang makakapuslit sa bansa. Tanging ang mga special imported rice lang kasi ang pinahihintulutang makapasok sa bansa at i-issuehan ng Bureau of Plant Industry ng Sanitary at Phytosanitary Import Clearance o SPSIC. Kung hindi naman special rice at walang SPSIC, ituturing itong smuggled rice. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.